Salamat sa Panginoon, nandito tayo muli upang magsagawa ng Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 2, Day 4. So, umpisahan ko na to. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin ngayon. Romans 5:17. Much more, those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Amen. So maganda itong verse na to. Dito binabanggit ang pagtanggap, receive, pagtanggap sa dalawang bagay. Una, abundance of grace. Pangalawa, gift of righteousness. So itong dalawang ito, grace and righteousness, ay palaging magkasama. Ang ibig sabihin dito, kapag gumawa ang grace, ang resulta niya ay righteousness. Gusto mo ba maging righteous? So kailangan, payagan mo ang biyaya ng Panginoon na gumawa sa buhay mo. Sabagat kung walang biyaya na gumagawa, walang biyaya na tumutukoy sa 3-1 Diyos na gumagawa sa buhay natin, kailanman hindi tayo magiging righteous. Ang ibig sabihin ng righteous ay tama sa lahat ng bagay, makatwiran sa lahat ng bagay, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Hindi natin kaya yan. Dahil tayo ay mga natisod na tao. Bilang mga natisod na tao, kung tayo ay mabubuhay sa isang natural na paraan, hindi tayo magiging makatwiran. Subalit salamat sa biyaya. Hindi lang biyaya, masaganang biyaya. No, na dinadala tayo sa handog ng katwiran. No, at ito ay nagpapakita sa atin na mula dito, magkakaroon tayo ng kakayahan na maghari sa buhay. Maghari sa buhay. Paano ka maghahari sa buhay? Tandaan natin, ang buhay ay ang Panginoon. No? At kung ikaw ay nabubuhay sa buhay na binigay ng Panginoon, maghahari ka sa buhay. So may isang buhay na dumadaig sa lahat ng mga bagay na negatibo. Yan ay ang buhay ni Kristo. At para makapasok tayo ng ganap, para maipamuhay natin ng ganap, itong buhay na ito, kailangan natin ng biyaya. Kailangan yung biyaya ay gumalaw sa atin, gumawa sa atin. At ang biyayang ito, una, magdadala sa atin upang tayo ay maging makatwiran. Paano paraan? Sa pamamagitan ng buhay. So maganda. So 3 bagay meron dito sa verse na ito. Biyaya, katwiran, at buhay. Amen. So yung sumunod na verse ay 21. In order that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness unto eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So binanggit dito yung reign. Ang ibig sabihin ng reign, naghahari. Ang kasalanan ay naghahari. Kailan ba naghahari ang kasalanan? Kapag siya ay hindi mo kayang pigilan. Kapag ang kasalanan ay gumagawa, no, sa buong puwersa sa buhay natin. Hindi mo mapipigilan yan. Sapagkat tayo ay natisod, kaya ang kasalanan, madali maghari sa atin. Yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo magawa. Yung mga bagay na ayaw mong gawin, yun ang nagagawa mo. Ano yan? Kasalanan. Kaya ayon sa ating karanasan bilang mga natisod na tao, madaling maghari ang kasalanan sa buhay natin. Pero may isa pa na may kakayahan ding maghari. Okay, ano yan? Ang biyaya. Sabi niya, so also, ganun din, grace might reign. Amen. So una, sabi niya, sin reign. Ang kasalanan ay naghahari. Pero,
may isa rin na may kakayahang maghari. At kung ito ay naghari, nadadaig nito ang paghahari ng kasalanan. Kaya dalawa ang pwede maghari sa atin. Yung isa ay sin. Yung isa ay grace. At kung ang grace ang naghari, anong meron? Katwiran. So ang katwiran, mga kapatid, ay naibubunga hindi ayon sa ating kakayahan. Hindi ayon sa ating kakayahan na pigilin ang kasalanan. Hindi natin kaya yan. Ang tanging paraan upang madaig ang kasalanan ay sa pamamagitan ng biyaya. At kung ang biyaya ang naghahari sa buhay mo, ikaw ay magiging makatwiran na tao. At ang katwiran mo ay katwiran sa loob ng buhay na walang iba kundi si Kristo. Sa mga kapatid, magbabasa na ako para mas ma-enjoy natin itong morning revival preview natin. The matter of divorce is a great temptation to the young people today. The temptations are without, and the lusts are within. Who can stand in such an age? Because none of us is able to stand, we need a grace to be today's Noah. Only grace can enable you to be one with your wife or husband. None of us can do it without grace, for there is too much temptation. So meron na naman mga negatibong binanggit dito. Divorce. Temptation. Okay. And divorce, okay, ay resulta ng temptation. Bakit ba nagdi-divorce ang mag-asawa? Bakit sila nagdi-divorce? Ang iba, iniisip, simple lang, hindi sila magkasundo eh. Kung hindi sila magkasundo, pwede naman sila maghiwalay. Pero bakit kailangan nila mag-divorce? Kasi kapag na-divorce sila, pwede na uli sila mag-asawa. Diba? At yan ang ugat ng mga divorce. Hindi naman dahil nag-aaway, kundi dahil merong temptation. Ang temptation ay nasa labas. At sa loob, merong lust, pita. Ang pita ay resulta ng temptation. At kalaunan, ito ay nagre-resulta ng divorce. Kaya yung iba ay iniisip, hindi na magkasundo eh. Lagi nag-aaway eh. Mag-divorce na lang. Sa Pilipinas, wala naman divorce. So, alalahanin nyo, 2 bansa na lang sa mundo ang walang divorce. Pilipinas at Vatican. So, yan 2 lugar na yan. Walang divorce yan. Una-una, ang Pilipinas, of course, walang divorce dahil ang mga politiko dito ay pumapanig sa relihiyon. Ang relihiyon ay against sa divorce. At sa Vatican, ganyan din. Kaya walang divorce. Ang lugar na yan ay makarelihiyoso. Oo. Baka isipin nyo, di nakakatulong pala ang relihiyon. So mga kapatid, ang divorce ay pamamaraan ng tao upang ang tao na kinasal na ay muling makapag-asawa. So yan ang ugat ng divorsyo. At ito, kadalasan ay isang malaking tukso sa mga kabataan ngayon. Bakit ba nauuwi sa divorsyo? Hindi dahil nag-aaway. Marami mag-asawa, nag-aaway naman yan. Hindi naman nagdi-divorce yan eh. Pwede natin sabihin, maski tayo mga Christian, nag-aaway tayo mag-asawa. Pero walang nagmumungkahi ng divorce. Pero hindi naman din sinasabi na dapat mag-away. Ang dahilan bakit nag-aaway, ang dahilan bakit nagde-divorce, ang dahilan bakit natutukso, ang dahilan bakit nahuhulog sa pita, iisa lang ang dahilan. Walang biyaya. Walang biyaya. Yun lang. Kung ikaw ay merong biyaya, unang-una, hindi kayo mag-aaway.
No? Pangalawa, hindi ka matutukso. Pangatlo, hindi ka magdi-divorce. No? Kaya ang sitwasyon ngayon sa mundo, kaya maraming mga diborsyo ay dahil walang biyaya. Kaya sinasabi sa atin na mahirap makaisa ang asawang lalaki o asawang babae. Iisa lang ang paraan. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya. Paano mo makakaisa ang asawa mong babae? Paano mo makakaisa ang asawa mong lalaki? Paano kayo makakapamuhay? Bilang mag-asawa na nagkakaisa, hindi nag-aaway, hindi nag-iisip ng diborsyo, hindi nag-iisip ng hiwalayan. Yan ay sa pamamagitan ng biyaya. Biyaya ang kailangan natin. Amen. So, pag walang biyaya, expected na natin hindi magiging mainam ang relasyon ng mag-asawa. Kaya minsan pinag-speak ako sa isang kasal eh. So, brother, mag-speak ka nga, magsalita ka tungkol sa, o magbigay ka ng words of blessing. So, sabi ko, ano bang sasabihin ko? So, naalala ko, nung panahon na yan, ang binigay na word sa akin ng Panginoon ay grace, biyaya. So, sa wedding na yan, sinabi ko, kayong mag-asawa, kayong bagong kasal, kayong magsasama sa hirap at ginhawa, magsasama kayo, buong buhay ninyo bilang mag-asawa. Iisa lang ang kailangan nyo. Ha? Gulat sila. Isa lang. Oo, isa lang. Grace. Sabi ko gano'n, grace ang kailangan ninyo. So, nag-isip siya. Yun lang ba? Yun lang. Pag meron ka niyan, perfect ang married life. Grace lang ang kailangan. Amen. The tide, currents, and trend of the age are too strong. How we need grace. We need God to come to us, to be our strength and everything we need. This is grace. This is what Noah needed and what we also need today. Noah found it, and we also must find it. Because Noah found grace, it was easy for him to walk with God. Oh. So ang grace, bakit napaka-effective niya? Bakit napaka-effective ng grace sa buhay ng tao? Kasi itong grace ay meron siyang kapangyarihan. So naalala ko nung binanggit ni Paul ang biyaya, ang sumasapat na biyaya. Binanggit niya na ang biyaya ay power of God. So, basahin nyo sa Corinthians. Yung point na sinabi ni Paul na ang kanyang biyaya ay sapat. So doon sa verse na yan, yung mga sumunod, binanggit niya na yung grace daw ay power of God, kapangyarihan ng Diyos. At maganda yung pagkasabi rito. Okay. Sa pamamagitan ng biyaya, madadala tayo na nakatulad ni Noah na kung saan siya ay lumakad sa nakasama ang Diyos. So una, si Noah, sinabing nakasumpong siya ng biyaya sa mata ng Diyos. Si Noah natagpuan niya yung biyaya. At pagkatapos niyan, binanggit sa atin na siya ay lumakad kasama ang Diyos. At si Paul, sinabi niya na ang kapangyarihan ng Diyos ay ang biyaya. Kailan ka magiging malakas? Kailan ka magiging malakas? Kapag kasama mo ang Diyos. Kapag ikaw ay lumalakad na kasama ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, lumalakad ka, ang kapangyarihan mo ay ang Diyos. Sino magbabagsak sa iyo? Sinong tutukso sa iyo? Paano ka makakapag-isip na magalit, makipag-away, kung ang Diyos ay kasama mo? Kung kasama mo ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. At sinabi ni Paul, ang grace
ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya gusto mo bang lumakad kasama ang Diyos upang ang kapangyarihan ng Diyos ay maging kapangyarihan mo? Kailangan bumaling ka sa kanyang biyaya. Kaya sinasabi natin, ngayong panahon na ito, ang kanyang luklukan ay luklukan ng biyaya. At malakas ang invitation sa loob ng salita. Come forward with boldness to the throne of grace, that you may find mercy. Okay. And that you may find grace for timely help. Come forward with boldness. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot sa trono na ito. Malakas ang loob mo na lumapit dito. Dumulog dito. No? Sapagat kung ikaw ay dumulog sa trono na ito, ang unang masusumpungan mo ay biyaya. At itong biyayang ito, tutustusan ka sa bawat minuto ng iyong pangangailangan. Kaya tama naman, di ba? So, pag Brother Danny, ano bang kailangan namin mag-asawa? Baka sabihin mo, pera. Hindi, grace ang kailangan nyo. Grace ang kailangan natin. At ang grace ay ang Diyos mismo. Ang kanyang kapangyarihan. Siya ay dumaan sa mga proseso upang ibigay ang kanyang sarili sa atin bilang biyaya. Tanggapin natin. Kaya yung verse na binanggit sa atin, sabi diyan, tanggapin mo. Ang biyayang ito, mga kapatid, ay nangangailangan ng pagtanggap, pagbubukas ng sarili, pagdulog upang matamo mo. Hindi lang ito basta pumapasok, dumadating, na mamahagi. Kailangan ng kooperasyon ang ating pagtanggap, ang ating pagbubukas, lalo na ang pagtawag sa kanyang pangalan. Oh, Panginoong Jesus. So, practicein nyo araw-araw. No, makikita mo, magbabago yung buhay mo. Mainit ba ang ulo mo? Magbabago yan. No, maiinipin ka ba? Magbabago yan. Madali ka bang mayamot? Magbabago yan. No, ikaw ba ay napafrustrate? Nalulungkot? Naaapektuhan ng mga pressure na nasa loob ng iyong pamilya, trabaho, church life? Magbabago lahat yan. Iisa lang ang kailangan mo, ang biyaya ng Panginoon. Amen. So parents are concerned about their children in school. The biggest temptation that the children face in the schools today is the matter of drugs. The young children cannot stand against this kind of temptation. They need grace. There is no addiction that can overcome by yourself. You need to come to the throne of grace and find grace. Noah found grace, and he walked with God. Grace helped him to walk with God. So, kanina yung mga young people, ang binanggit sa kanilang tukso ay lust na nag-uuwi sa divorce, yung mga mag-asawa. Paano naman yung mga bata, mga estudyante, mga YP? Ang binanggit ditong tukso ay ang drugs. Drugs. At ito ay very rampant sa abroad. At may mga panahon din na maging sa Pilipinas, ang daming kabataan na nahulog sa addiction. Lalo na yung mga anak mayaman. Hindi lang anak mayaman. Maski mga ordinary mga kabataan, drugs, nagnanakaw para makabili ng drugs. Addiction. At hindi nila matanggihan yan. Lalo na yung mga kabataan na ang kabarkada ay mga adik. Kapag mga na grupo sila sa mga ganyang kabataan, hindi sila makakatanggi. Pabagsak sila.
sa drug addiction. Kaya yung mga parents, alalang-alala sila sa mga anak nila. Kung minsan hindi mo alam. Hindi mo naman basta malalaman yan eh. Na yung anak mo drug addict eh. Malalaman mo ba yan? Sasabihin ba niya sa iyo? Daddy, Mommy, pahingin pera, bibili ko ng drugs. Hindi naman nila sasabihin yan. Unti-unti lang makakaramdam ka ng mga pagbabago. Tanungin mo, hindi naman nila aaminin yan. Hanggang sa makita mo, talamak na pala yung kanilang sitwasyon. Kaya anong kailangan ng mga kabataan? Grace. Grace. No. Maging yung mga nirehab, paglabas, addict pa rin. No. Pero meron naman mga nabago. Dati mga addict na nasumpungan ang biyaya ng Panginoon. Napalakas at nakabangon mula sa pagiging lugmok. O ang mga kabataan, may mga problema sa drugs, addiction. Pero meron naman mga matatanda, may addiction, hindi nga lang drugs. May addiction din yan. Ibig sabihin mga bagay na hindi nila mabitawan sa kanilang buhay. Di ba? Katulad ng sugal, alak, pambababae, pagkagumon sa mga bagay na sanlibutan. Maski yung simpleng cellphone, may addiction yan. May addiction yan. Oo. Kaya ang buhay natin, mga kapatid, ay sinisira ni Satanas. Sinisira ni Satanas ang ating mga oras, ang ating panahon, na dapat sana ay gagamitin mo para manalangin, maglingkod sa Panginoon, maghabol sa salita. Nasisira ang ating mga oras dahil sa mga addiction. Kaya, anong kailangan mo? Grace. No? Kaya ang Panginoon, dinala niya ang grace sa mundo. Di ba? Nung dumating ang Panginoon, sabi ng Biblia, okay, dinala niya ang biyaya sa mundo. Bagamat ang biyaya ay unang binanggit sa lumang tipan sa panahon ni Noah. Pero hindi pa siya ganun kalinaw at ganun kalakas. Hindi katulad sa New Testament. Nung dumating ang Panginoon, sabi niya, grace came through Jesus Christ. Nung dumating siya, ito yung una niyang dinala sa mundo. Grace upon grace, dinala niya. Pero yung mga tao, hindi nila naiintindihan. Ang akala nila, itong grace na dinala ng Panginoon ay mga material na bagay. Pagkain, kotse, ano pa, bahay, mga apo, anak. Kaya sabi nila, pag may bagong apo, yan ay grace. Ang apo, matagal na sa mundo yan. Ang pagkain, matagal na sa mundo. Ang mga material blessing, matagal na sa mundo yan. Pero sabi ng Biblia, grace came through Jesus Christ. So, dumating ang Panginoon, dumating na rin ang biyaya. Kapag ang Panginoon ay dumating sa buhay mo, dala niya ang biyaya, ang kapangyarihan ng Diyos. Babaguhin ka niya. Babaguhin ka niya. Kaya kung walang biyaya sa buhay natin, kawawa tayo. Tayo ay magiging alipin ng kasalanan, alipin ng addiction, alipin ng kahinaan, alipin ng mga kalungkutan. Lalo yung mga matatanda, pag tumatanda na, ay lungkot-lungkot na ng buhay. Sakit-sakit na ng katawan ko, paa ko. Tapos, ang dami ko ng mga panghihina. Tapos mga anak ko, hindi na ako pinapansin. Di ba? Totoo naman. Pero anong kailangan mo? Grace. Kapag meron kang biyaya, magbabago ang buhay mo. Amen. 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 Okay, so this grace strengthened him and helped him to live a righteous life. In his daily walk, righteousness was lived out of him. This kind of righteousness was not merely objective, but also subjective. First, he received objective righteousness. Eventually,
He lived out subjective righteousness. Thus, in the eyes of God, Noah inherited righteousness. So, ang katwiran, mga kapatid, ay merong dalawang aspekto. Una ay objective. No? At ito ay tinanggap natin sa pamamagitan ni Kristo nung tayo ay nanampalataya. Tayo ay naging katwiran, makatwiran sa mata ng Diyos. Tayo ay tinakpan ng Panginoon ng kanyang sarili. No? At dahil dito, tayo ay naibalik sa Diyos sapagkat si Kristo ang ating katwiran. Yan ay objective. Objective. Kailangan din natin ng katwiran na subjektibo. Subjective. At ito ay katwiran na kailangan natin sa ating pamumuhay. Sa ating pamumuhay, kailangan meron kang isang pamumuhay na kung tinignan ng Panginoon ang pamumuhay na yan, yan ay kaaya-aya sa Kanya. Katanggap-tanggap sa Kanya. May kasiyahan ang Diyos sa paraan ng iyong pamumuhay. At ito ay ang subjektibong katwiran na walang iba kundi si Kristo na dapat ipamuhay natin. Upang ang ating katwiran ay isang katwirang lumalampas sa katwiran na mula sa mga kautusan. Kaya ang katwiran na ito ay naibubunga sa pamamagitan ng pamumuhay ng kaisaang Panginoon. At hindi ka aabot dyan kung wala kang biyaya. Hindi ka aabot dyan. At kung wala kang biyaya, ang mangyayari sa iyo, pagsisikapan mo lang na ayusin yung sarili mo. Oo nga, brother, nadinig ko yung preview ni Brother Danny. Nadinig ko na dapat daw ang isang believer ay wasto, maayos, tama sa mata ng Diyos, tama sa sa paningin ng tao. Tama naman yan. At dapat kaisa natin ang ating may bahay. Aayusin ko yung buhay ko. Sige nga, ayusin mo. Kung kaya mo. Hindi mo kaya yan. Kailangan mo ng biyaya mula sa Panginoon. At sa pamamagitan ng biyaya, kusang-kusa, ito ay magbubunga ng isang makatwirang pamumuhay na walang iba kundi si Kristo. Amen. So in the 6th chapter of Genesis, we see 3 important seeds: flesh, grace, and righteousness. So bigyan natin ng pansin itong mga bagay na ito. Sabi niya ito ay seed. Kapag sinabi natin seed, ito ay naihasik sa simula ng aklat ng Genesis. No, noong mga nagdaang panahon, walang flesh, hindi pa natisod ang tao. Subalit mula sa pagkatisod ng tao, umiral ang flesh. At yung mga bagay na binabanggit tungkol sa flesh, ito ay isang binhi na nagsimula sa aklat ng Genesis, lalo na sa chapter 6 ng Genesis. At ang biyaya ay nagsimula din dyan. No, yan yung unang panahon na ang biyaya ay binanggit. Paano binanggit? But Noah. But Noah found grace. Ayan na. Yung grace naging binhi. At ang katwiran, si Noah ay namuhay sa isang pamumuhay na lumalakad kasama ang Diyos. Yan ang katwiran. Ano ba ang katwiran mo araw-araw? Huwag mo sabihin na mabuting tao ko, brother. Nagbibigay, nakikisama, tumutulong, nagbabalik ng mga dapat na ibalik. Hindi ko inaangkin yan. Ganda naman yan. Pero si Kristo ba yan? Kung yung mga yan ay hindi si Kristo na naibubuhay mo, hindi yan katwiran. Yan ay laman pa rin. Amen. God is sovereign and wise. In His sovereignty and wisdom, He leaves the flesh here, knowing that, in a sense, it is useful to us. Day and night, the flesh helps us to turn to the throne of grace.
o flesh, na hinayaan ng Panginoon na manatili sa atin. Maring iniisip mo, bakit ang Diyos? Hindi niya inalis yung laman nang tayo ay naligtas. Hinayaan niya itong laman na manatili sa atin. But of course, mawawala din dito, aalisin din dito sa tamang at takdang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Pero sa ngayon, nandito ang laman. Pero huwag kang mag-alala. No, sadyang hindi inalis ng Panginoon ang laman nung tayo ay naligtas upang itong laman na meron tayo ngayon, na umiiral, itong laman na ito, okay, ay pilitin tayong maging dahilan upang tayo ay bumaling sa biyaya ng Panginoon. Kung walang laman, baka hindi ka babaling sa biyaya ng Panginoon, baka hindi ka tatawag sa Kanya, hindi ka lalakad kasama Niya. Pero kung nakita mo ang sitwasyon mo, katulad ni Paul, sabi niya, wretched man that I am, ang sama-sama akong tao. At mula dyan, na-discover niya ang isang uri ng buhay, no, na sinasabi niyang, the law of the Spirit of life, na nagpapalaya sa kanya mula sa kasalanan, kamatayan. No? At yan ay nakatulong upang ma-discover niya ang isang positibong buhay. At pwede kong sabihin, itong buhay na ito ay yung biyaya mismo. Ang tres-unong Diyos mismo na nagpapalaya sa kanya. Sasabihin mo ba na salamat sa laman? Hindi ko sinabi yan. Pero ang sinasabi dito, nakakatulong siya na ibaling tayo sa biyaya ng Panginoon. Tama naman yan. Kuminsan yung buhay mo, ganyan eh. Hindi ka nagpe-pray. Hindi ka naghahabol sa Panginoon. O mayroong iba, hindi nagmi-meeting. Pero pagdating ng isang panahon, na-discover nila yung buhay nila walang pag-asa. Ang buhay nila ay lugmok. No? At nakita nila na wala akong pag-asa. Yan yung panahon na magra-rise up sila. Babaling sila sa Panginoon. At dahil dyan, hindi sinasadya, mahihipo nila ang biyaya ng Panginoon. At tuloy-tuloy ang kanilang pagbabago. Nakakita ko ng mga ganyan tao. Pero, bakit mo aantayin na maging lugmok ka bago ka bumaling sa Panginoon? Bakit mo aantayin na mahinang-mahina ka na bago ka bumalik sa church life? Bakit mo antayin? Baka mahuliin lahat. Dapat araw-araw, minuminuto, maranasan natin ang biyaya ng Panginoon. When we are matured, that is, when we are raptured, we will be able to turn to the flesh and say, little flesh, your time is over. You may leave now. Before the maturity of life, in a sense, we need the flesh, not to damage us, but to force us to come to the throne of grace. So, ang Christian life, may istorya yan eh. At gumagawa tayo ng kwento. At madalas ang kwento ay ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay sa panahon na ito. At magiging kwento natin yan sa darating na kapanahunan. No, makikita mo kapag ikaw ay nag-matured, unti-unti sasabihin mo, goodbye na sa flesh. Goodbye na sa flesh. At kung bumalik na ang Panginoon, yan yung time of the eradication of the flesh. Mawawala na siya. Pero maaalala mo pa rin yung buhay mo nung bago na wala ang flesh sa'yo. Na ang laking tulong nito na sa pamamagitan ng flesh, no, nagkabul ka sa Panginoon, bumaling ka sa Panginoon, natakot ka, no, na kung ikaw ay mabubuhay sa laman, baka kung ano mangyari. Diba? Kaya dahil dyan, ano siya, dinadrive ka, tinutulak ka, pinipilit ka, diba? Upang bumaling sa Panginoon. So yan ay makikita mo. Maring hindi pa sa ngayon, pero isang araw, maaalala mo
Hay, kung hindi sa flesh, hindi ako naibaling. Kung hindi sa flesh, hindi ako naging mandaraig. No, but syempre, hindi mo naman ginamit yung flesh. Ang role niya ay ang ibaling ka lang, itulak ka, mawalan ka ng gana sa buhay, no, dahil sa flesh, at magbigay ito ng sigla, lakas upang bumaling ka sa Panginoon at masumpungan mo ang biyaya ng Panginoon. Amen. Where the flesh is, there is grace. And where grace is, there is the issue of grace, righteousness. Romans 5:17 puts grace and righteousness together. Righteousness always accompanies grace. And there is not one husband who can be right with his wife without grace. And there is not one wife who can be right with her husband without grace. There is only one kind of wife or husband who is right. The husband, the wife, or husband who finds grace. Ang linaw. Sino ang pinaka-best husband sa buong mundo, sa buong daigdig? Ito yung nakasumpong ng biyaya. Who is the best wife? Ito yung nakasumpong ng biyaya. Kung walang biyaya, di ba, ang buhay mag-asawa ay hell. Magiging masaklap, magiging mahapdi, magiging mapait. Kaya may mga tao na nung nag-asawa na sila, na-discover nila ang hirap pala ng may asawa. Pait, single ako, sarap ng buhay ko. Oo, walang nakikialam sa akin. Kung ayaw kong umuwi, pwede. Maski na ilang araw akong hindi umuwi, pwede. Pero ngayon, 30 minutes lang ako na late. Eto na ang message. Asan ka na? Ang hirap. Mahirap ba? Mahirap. Mahirap kung walang biyaya. Kung walang biyaya. Kaya, mga kapatid, no, tandaan natin na ang buhay natin ngayon ay depende sa biyaya. Depende siya kung meron kang grace o wala. Amen. Once we have found grace, grace will make us right with our husband or wife. Consider the case of a particular husband who for years has been told by others that he should treat his wife better than he does. Nevertheless, he is not convinced. One night he finds grace, and grace issues in righteousness. Immediately, he changes his attitude. Simpleng kwento. Pero maraming nagkaroon ng ganyang karanasan. Di ba? Yung mga wife kasi mahilig magkwento kung hindi sila masaya sa husband nila. Kinikwento nila sa iba, ang husband ko, hindi mabuting tao. Ganito ang ginagawa niya sa akin. Hindi nyo lang alam, hindi nyo nakikita. Ganyang klaseng tao siya. At pag nalaman ng iba yan, magbibigay sila ng payo doon sa husband. Brother, dapat pagandahin mo yung pagtrato mo sa asawa mo. Brother. Pero hindi siya nakukonvince. Sa kanya, okay lang yun. Okay lang yun. Lalo na yung mga husband, na mga somebody sa world. Yung mga husband na malaking kita at yung asawa nila wala naman trabaho, umaasa lang sa kanila. Mas lalong mayroong mga pang-aabuso na nagaganap. Diba? At hindi sila nagbabago. No. Subalit, dumating nga isang araw, maaaring sa kanyang pagluhod sa Panginoon, sa kanyang panalangin, sa pamamagitan ng Espiritu, nakatanggap siya ng biyaya. Mula sa biyaya, nagtamo siya ng lakas, kapangyarihan ng Diyos. Ang una niyang ginawa, nagsisi siya. Nagsisi siya. At itong biyayang ito, binago siya.
binago ang kanyang pagtrato sa kanyang asawang babae. Nangyari yan. Naniniwala ako itong testimony na ito. Totoo ito. Tama ito. Saludo ko rito. Amen. Amen. Okay. It is by the power of grace, the strength of grace, and the life of grace that we can be right with God, with one another, and even with ourselves. Grace produces righteousness. Righteousness is the highest product of grace. Therefore, Romans 5:21 says that grace might reign through righteousness unto eternal life. Thus, righteousness and grace always go together. Where the flesh is, there is grace. And where grace is, righteousness is produced. So, yun pala. So, ang pinakamataas na produkto ng biyaya ay righteousness. At ang pinakamataas na bagay sa ating pamumuhay at pinakaimportante ay righteousness. At ang righteousness ay issue ng biyaya ng Diyos na tinanggap natin. At pinapabayaan natin gumawa sa buhay natin. Kaya mga kapatid, ang ganda ng message na ito. No, ang biyaya ay magbubunga ng katwiran. Ano mang sikap mo na maging makatwiran, ano man ang sikap mo, ano man ang iyong pagtitimpi, ano man ang iyong lakas na ilagay upang baguhin ang buhay mo, pagandahin siya, i-improve siya, walang magagawa yan. Tangi lamang ang biyaya ang makakapagbunga ng totoong katwiran. Ang katwiran ay ang maging tama sa mata ng Diyos, tama sa mata ng tao. At ang katwiran, mga kapatid, ang magdadala sa atin sa luklukan ng trono ng Diyos. Itong tronong ito, hindi yung trono ng biyaya, kundi ang trono ng tagumpay, ang trono ng gantimpala, ang trono na dadali ng Panginoon upang tayo makapaghari sa darating na kaharian. Kailangan natin ito. Kailangan natin ito. Kaya sana itong mensaheng ito, huwag natin kalimutan, i-share natin sa iba. Ipakita natin sa iba ang isang mahalagang mensahe na nag-uudyok sa atin na tayo ay mabuhay sa pamamagitan ng biyaya at magbunga ng katwiran. Amen. It is by the power of grace, the strength of grace, and the life of grace that we can be right with God, with one another, and even with ourselves. Grace produces righteousness. Righteousness is the highest product of grace. So, nabasa ko na to. So, yung last part dito, sabi dito, we are not righteous because of ourselves, but because of grace. God could boast of Noah's righteousness to that crooked and perverted generation. Noah's righteousness strengthened God's standing to execute His judgment upon that ungodly generation. So kung wala si Noah na nabuhay sa loob ng biyaya, sa loob ng katwiran, maging ang Diyos, hindi niya mahatulan yung likong kapanahunan ng panahon ni Noah. Subalit dahil kay Noah, lumakad kasama ang Diyos, naging makatwiran. Itong bagay na ito ay nagpalakas sa Diyos upang hatulan niya ang isang masamang henerasyon. At dali niya ang isang bagong henerasyon, isang bagong kapanahunan. Sa mga kapatid, dapat tayong maging katulad ni Noah sa panahon na ito. Araw-araw, nakakakita, nakakasumpong ng biyaya. Upang sa pamamagitan nito, magkaroon tayo ng isang pamumuhay
na puno ng katwiran sa mata ng Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa encouragement. Salamat din alam mo ang biyaya mo tungo sa amin. At ito ay naging kapangyarihan namin upang sa pamamagitan nito, madala kami sa katwiran. Magkaroon kami ng isang pamumuhay upang lumakad kasama ang Diyos, maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, madaig ang kasalanan, madaig ang tukso, madaig ang mga negatibong bagay at mabuhay sa loob ng katwiran. Amen.